Humahangos akong napaupo. Tiningnan ko ang paligid ko, nasa ospital ako. Nag-uunahang tumulo ulit ang mga luha ko. Naalala ko na ang lahat. Hayop sila. Are you okay? Napatingin ako sa lalaki sa gilid ko. Si Raver Yuzon. Kilala ko na siya. Mabilis kong nilibot ang tingin ko sa paligid. Kulay puti. Nang maalala ko kung bakit ako nandito, napasapo ko sa tiyan at naalerto. Ang baby ko. Your baby is safe. Sobrang stress nyo lang daw po kaya nakaramdam kayo ng pananakit at pagkawala ng malay. Paliwanag nito na kinalawag ng dibdib ko. Wala na ako maalala pagkatapos kumuha ng malay. Ikaw bang nagdala sa akin dito? Walang emosyong tanong ko. Yeah. Pag alis mo, pinasundan ka sa akin ni boss at nakita kita. Walang malay sa loob kaya kitang sinugod sa ospital. Paliwanag ba nito? Tinitigan ko siyang mabuti. Nagtatrabaho na siya kay Eros. How can I forget him and not Vince? How can I forget everything and let them suffer with those memories? Muli na namang nanggilid ang mga luha ko dahil sa narinig ko. Pagkatapos ng ginawa ko sa kanya, nag-aalala pa siya sa akin. Parang pinupukpok ang puso ko. Sana pala hindi ko na lang naalala. Ako ang may kasalanan. Hindi ko deserve na maging asawa niya dahil sa sakit na idinulot ko sa kanya. Sinabi mo ba kay Eros ang tungkol sa baby ko? Tanong ko na hindi tumitingin sa kanya. Nahihiya ako dahil alam niya ang nangyari noon at ako lang ang nakakalimot noon. No, sinabi ko lang na nandito ka at pupunta na yung dito ngayon. Don't worry, wala akong sinabi about sa baby ninyo. Di man kita maintindihan kung bakit mo itinatago ay hindi na ako magtatanong because I am not in the position to ask. Paliwanag ba nito? Lalabas muna para makapagpahinga ka muna, sabi nito at saka tumalikod na. Bago ito makalabas, tinawag ko ito. I am sorry, Raver. I am really, really sorry. Pinilit kong wag mabasag ang boses ko. Sorry for forgetting you and Natalie. Sorry for ruining Natalie's life. Sorry if I made you suffer. Humihikbing usal ko. He's my great childhood best friend na nawala ko. If that sorry is for what we've done years ago, napatawad na kita. Nangyari na yun at wala kang kasalanan. I'm glad now you remember. Sabi nito at saka lumabas. Nanatili ako nakatitig at nakatingin sa kawalan. Kasalanan ko ang lahat. Kinamumuhian ko ang sarili ko. Kaya ba nung una kami nagkita, gusto niyang ipagbuntis ko magiging anak niya? Bakit? Kapalit nung anak niya na pinatay namin ni Kuya. Kukunin niya ba sa amin ang baby namin? Paano ako? Paano ako naghihiganti lamang siya dahil sa dami ng kasalanan ko sa kanya? Ay baby, nanlamig ako sa bariton ng boses na nanggaling sa gilid ko. Humarap ako rito at kita ko pa ang pagkabigla sa mukha niya. Why are you crying? May bahid ng pag-aalala ang kanyang boses. Nainawakan ng magkabilang pisngi ko at pinarap sa kanya. Napakalaki ng kasalanan ko sa lalaking to. Di ko alam kung paano ko siya harapin. I'm sorry. Humihikbi kong sabit, iniwas sa mga tingin ko sa kanya. Kumuyom ang panga nito at nilapit ang mga ilong namin at noo. No, I am the one who needs to say sorry to you. Sorry for letting you leave and for not believing in you. I trust you, baby. I love you. Now hush, don't cry. I won't do that again. Ani at sa kanya ako dinampian ng halik sa noo, ilong at labi. I supposed to feel better pero hindi. Parang kinurot ang puso ko. I don't deserve him. Kay Natalie siya dapat ngayon kung di lang ako nagpaka-selfish. Ano nga niisip mo? Umilingling ako dito at saka umiwas ang tingin sa kanya. Tell me, ano ang gumugulo sa isip mo? Are you still mad at me? Tanong nito na kinailing ko. Sinapo niya ang mga pisngi ko at pinaharap sa kanya. Pilit niyang hinuhuli ang mga mata ko. Spill it, baby, please. Mababaliw ko kakaisip kung bakit ganyan ka. Pagsusuma mo pa nito. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ko. I am sorry, Eros. I remember everything. Kasalanan ko kung bakit nasaktan ka ng sobra. Kay Natasha ka, dapat ngayon... Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko nang halikan niya ako. Sa'yo ko. Sa'yo lang ako and you are just mine. Bulong pa nito sa mga labi ko. I want you to remember everything but I don't want you to act like this. Seryoso pa ang usal nito. Kasalanan ko naman talaga. Ako ang dapat sisihin. Hindi ako nararapat sa... Mabilis ang pagkangkin nito sa labi ko. Hindi ito tulad ng kanina. Napalalim niyang halik namin.
Parang may hipnotismo ang bawat galaw ng labi niya na napapasunod ang mga labi ko. Napasinghap pa ako ng kagatin niya pang ibabang labi ko at mas idiniin ako sa kanya. Hinihingal kami na maghiwalay ang mga labi namin. From the start, sa'yo na ako, baby. Mahal na mahal kita noon pa. Kung hindi nangyari yung nangyari sa amin ni Nat, siguradong matagal ka ng akin. Bulong nito at saka hinalikan ang mga mata ko na tumigil na sa pagluha. I was jealous back then na makita kong nagkakamabutihan kay ni Vince at nalaman ko na gusto ka ni River, kapatid ni Nat. I don't really like Nat. Girlfriend siya ng kuya mo at kaibigan kong kuya mo. Nagising ako sa bar isang araw dahil nasabi ng kuya mo na mukhang nagkakamabutihan na kay ni Vince. Gumalaw ang mga panga nito at pumikit. I was so mad and jealous. Akin ka lang dapat eh. Sa akin ka lang. Nalasing ako at sa sobrang kalasingan ko ay nagawa akong bagay na hindi naman dapat mangyari. I thought you were the one I'm kissing that night but I was wrong. When I woke up, I saw Nat. Tahimik lang ako nakikinig dito. I was doomed. I want to beat and kill myself and you confess on the same day. Nat said she's pregnant. Tumingin to sa akin at tinawi ang ilang hibla ng buhok ko na tumatabing sa mukha ko. God knows how much I want to kiss and claim you that time. Kaso wrong timing nga lahat-lahat eh. Pagkatapos ng pag-amin mo, hindi na ka nagpakita. I miss you a lot but I cannot let myself to see you dahil baka bumigay ako. Ginawa kong busy ang sarili ko kay Nat at sa pagbubuntis niya. Every day I regretted the day when I made promise with Sandro. Kinausap ako ni Sandro na huwag ka munang liligawan hanggang sa mag-20 ka. At dahil bata ka pa't naintindihan kong kuya mo, hindi ko nga ginawa. Kung siguro hindi ko sinunod ng kuya mo, baka walang Nat at ako. Huminga ito ng malalim. Naging masaya naman ang buhay namin lalo pat dumating ang baby boy ko. Pero mukhang ayaw sa akin ng tadhana at kinuha kagad sa akin ang happiness ko. Napaiwas ako ng tingin dahil alam ko, kasalanan ko yon kung bakit nawala ang happiness niya. I was messed that time. Umalis si Nat at namatay si Mommy. Na makita kita sa labas ng ospital, may kung ano sa puso ko na buhay. I miss you pero pinili kong balutin to ng galit at pagsalitan ka ng di maganda. I made myself a better man, tsaka kita hinanap at pinakidnap. After long years, we've met again but you are mad. Really, really mad at me. Pinakita ko sa'yong galit ako pero there is a happiness inside me. Yes, I want to have my revenge and make you suffer day by day. I am drowning with you. Nalaman kong nangyari at ginawa ni Mr. Sandeja sa'yo para magalit ka ng husto sa akin. I do not care if you were mad as long as you're mine now. I faked our marriage and asked you to bear my child para wala ka na magawa. Kundi ang manatili sa akin habang buhay. And now that you remember everything, I don't want you to blame yourself. I need you to forgive yourself as well as how I forgave you. Sinseridad pang sabi nito habang pinupunasan ng mga luhang nagmamalispis sa pisngi ko. Hindi ko alam kung mapapatawad ko bang sarili ko gayong kasalanan ko naman talaga. I love you, baby. That's what matters now. Kasalanan ko pa rin. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Nakokonsensya ako. Paano ko patatawarin ang sarili ko, Eros? Humihikbik kong tanong na kinaseryoso ng mukha niya. Pinunasan niya mga luha ko gamit ang hindalaki niya. Shh! Forget everything. Umiling-iling ako. You need to give me time to forget and forgive myself, Eros. Ani ko na kinatango niya. Noon gusto ko makaalala pero ngayon gusto ko na lang ulit makalimot. Okay then, I'll give you time. You need to rest for now. Ngumiti ako rito. Thank you. You're welcome, my beautiful. Sagot nito habang nakatingin sa mga labi ko. Are you fine now? Tanong nito. Ayos na ako. I already knew the truth behind those pictures that make you stress. Sabi nito at nakatingin pa rin sa labi ko. Hindi sinasadya, napakagat ako sa labi ko na naging dahilan ng mahinang pagmumura niya. Are you seducing me, young lady? Huh? Never mind, can I have a taste? Anit at nakatingin pa rin sa mga labi ko. Just for the last time before you take a rest, I want to taste that sweet and soft red lips of yours. Mapang-akit na sabi pa nito. Hindi ka ba nagsasawa? Hindi ko alam kung paanong nasa ibabaw ko na siya at ang kamay niya humahaplos na sa pisngi at bewang ko habang ang kamay ko'y nakapulupot sa batok niya at sinusuklay ang buhok niya. Nakakahilaw mga halik niya. Di ko mapigilang mapaungol sa sarap na pinagsaluhan namin. Oh, wrong timing. Napahiwalay ako sa gulat.
Pilamulahan ng pisngi nang makita si Anthony kasama si Steph na nakangisi. Hindi ko pagsasawaan ng mga labi mo. Bulong nito sa husky na boses at tila walang pakialam sa dalawang taong pumasok. Eros, umayos ka na. Nahihiyang bulong ko at marahan siyang itinulak. Ngumisi ito at saka umayos ng upo. Sorry, mukhang nakaistorbo kami. Nakangising sabi ni Anthony. If you're sorry, then get out. Nakakaistorbo kayo. Sabi ni Eros kaya kinarot ko sa braso pero di man lang natinag. Nagpaka-rude. Boss naman. Ay ma'am, sinama ko lang tong si Sungit. Gusto ko raw makausap. Tumingin ako kay Steph at tahimik na at parang may gustong sabihin. At boss, kailangan natin umalis para sa auction sa Dakota Cruise. Anito na kinatango ni Eros. Okay, ready na bang lahat? Opo. Mukhang walang alam ang Phoenix na tayo may pakana ng auction na yon. Alam nila, guest lang tayo. Paliwanag ni Ashton. Kami ni Steph nakikinig lamang. Okay then. Bumaling to sa akin. I'll be back later. Sabay tayong uuwi. Paalam pa nito na kinatango ko. Sige, mag-iingat kayo. Maghihintay ako. Sabi ko. I will leave her to you. Sabi ni Eros at bumaling kay Steph na tumatango lamang. I am going. I love you. Paalam pa nito tumalik sa noo ko. Ngumiti lamang ako rito. Ihintay mo na lang ako dito. Sungit. Paalam din ni Anthony bago lumabas. Nagtinginan lang kami ni Steph. What happened? Are you okay? Tanong nito. Kinuwento kong lahat ang nangyari sa atin. Pati yung mga alaala na dapat hindi ko na naalala pa. Mukhang nabigla din ito sa mga nalaman niya mula sa akin. Nasaan si Claire pala? Tanong ko. Naging seryosong mukha nito at umiling ito. Nagising ako nang maramdaman ko na may tumatampal sa pisngi ko. Dahan-dahan kong iminulat ang mga mata ko at sumalubong sa akin ang galit na mukha ni Natalie. Hindi ko maiwasang makaramdam ng takot nang maalala ko kung anong nangyari. May mga armadong lalaki na pumapasok sa hospital room namin at may mga kung anong tinuturok sa akin na ikinawala ko ng malay. Si Steph. Kamusta kaya si Steph? Shit! Napamura ako na maramdaman ko ang hapdi sa pulsuhan ko dahil sa pagkakatali ng mga kamay ko sa likod ng upuan. Nasa isang bakanteng kwarto kami na tayong ako at siya lang ang naroon. Natatakot ako hindi para sa sarili ko, kundi para sa baby ko. So, the Sleeping Beauty is awake. May ngisi sa labi ni Nat na nakakakilabot. Anong ginagawa niya? Siya ba may pakana ng to? Finally, ikaw pa gusto makipaglaro sa'yo eh. Nakakatakot pang sabi nito. Napayo ko na lamang ko dahil hindi ko kayang sabayan ang mga talim ng tingin niya at isa pa. Alam kong malaki ang kasalanan ko sa kanya. Ikaw ang nagpakinap sa akin, Nat? Sinubukan kong patigasin ang boses ko. Well, no, but I'm part of it. Maarte pa nitong sabi. Bakit mo ginagawa to? Sinubukan kong kalagan ang tali sa kamay. At kailangan ng matakas dito, pero paano? Humalakhak naman si Nat na nag-echo sa buong sulok ng kwarto. Don't act like you are the victim here, Sandra. Anito. Napayo ko ako dahil sa sinabi niya. I heard you remember everything. So naalala mo na bang ginawa mo? Kriminal. Nang gagalaitin itong sabi. Ramdam ko ang pagkamuhi niya sa akin at alam ko tama siya. May karapatan siyang magalit sa akin. I'm sorry, Nat. Hindi ko sinasadya. Tumagilid ang ulo ko nang sampalin niya ako ng pagkalakas-lakas. Nalasahan ko pang dugo sa gilid ng labi ko and I deserved it. Sorry? Sandra, mababalik ba ng sorry mong buhay ng anak ko? Ang buhay na dapat masaya kasama si Eros na inagaw mo. Nanggigigil niyang sad. Hindi ako umimik. Ayoko na may masabi pa ako at lalo siya magalit sa akin. Nangingilid ang mga luha ko sa mata dahil sa takot at pagkakonsensya. Alam mo bang ang tagal kong pinangarap na mapunta sa akin si Eros? Ginawa kong lahat para magustuhan niya kahit ang kapalito na yung friendship natin at ang relasyon namin ng kuya mo, pero ikaw naman hindi ka pa rin ang gusto ni Eros. May pagkamuhing sabi nito, tsaka hinawakan na mahigpit ang pangako at inarap ako sa kanya. Wala namang espesyal sa'yo. Isa ka lang isip bata na anak mayaman pero ikaw pa rin ang gusto niya. And then that night happened. We made love even though he's calling and moaning your name while we're doing it. Binitawan nito ang pangako. Alam ko magpapasayo dahil sa higpit ng pagkakahawak niya. Then finally, nagbunga yun.
Nagkaroon ako ng pag-asang mawa sa akin siya at nangyari nga. Naging masaya kami bilang pamilya kaso. Makasarili kang hayop ka. Kinuha niyo ng kuya mong happiness ko. Ang anak na amin. Tumulong luha niya na agad din namang pinunasan at matapang ang tingin niya ako minulingan. Humalokip-kip lang ako at tahimik na humihikbi. Kasalanan ko. Makasarili nga siguro ko. I'm sorry. Paulit-ulit ang paghingi ko ng tawad sa kanya. Mata sa mata. Ngipin sa ngipin, Sandra. Kung anong kinuha mo sa akin, yun din ang kukunin ko sa'yo. May diing saan nito. Kumalabog ang dibdib ko sa sinabi niya. Wag naman po sana, ayoko. Please, mali sana ang iniisip ko. Nababakas ang takot sa mukha mo, my dear Sandra. Well, dapat lang. I heard that you're pregnant. Makahulog ang sabi nito at saka lumapit sa akin na kinakabog ng husto ng dibdib ko. Nakikiusap akong umiling sa kanya. Please, dad, maawa ka. Wag ang baby ko. Wag mo siyang idadamay dito. Pag umakaawa ko dito na ikinangisi niya. Napasigaw ako nang hilahin niyang buhok ko. Napatingala ako sa ginagawa niya. Parang matatanggal na ang anit ko sa higpit na pagkakasabunot niya. Stop hurting her! Nabaling ang atensyon namin sa dalawang tao na pumasok sa kwartong kinilalagyan namin. Ipinilig ko pang ulo para makita ng maayos ang dalawang tao na pumasok. Nagbo-blur ang paningin ko dahil sa mga luha ko. Claire? Vince? Hindi makapaniwalang usal ko na makilala ang dalawa. Anong ginagawa nila dito? May kinalaman ba sila dito? Umibas naman ang tingin si Claire nang tingnan ko siya. I think marami ka pang ipapaliwanag sa best friend mo, Claire. Nakangising usal ni Nat sa kanya na inirapan lamang ni Claire. No, I don't believe it. Hindi ba samang tao si Claire? She is my best friend. I will wait with you outside. Ayoko marinig ang mga drama ninyo. Darian niyo lang at di pa ako tapos sa babaeng yan. Ani Nat bago lampasan ng dalawa at lumabas. Anong ibig sabihin nito? Lumuluhang tanong ko. Pumunta lang si Vince sa may upuan sa kwartong ito at naumupo. Habang si Claire seryosong pumunta sa pwesto ko at yumuko para makatapat ako. Hindi itong nakilala kong Claire. Madilim ang aura nito. Malayo sa masigla at masayahing si Claire. It was me all the time. Seryosong usal pa nito. Umiling-iling naman akong tumingin sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Tanong ko pa rito na ikinangisi niya. Yung mga death threat na tanggap mo. Yung acid at ang mga pictures ni Vince, ako ang gumawa noon. Malamig na turan niya na ikinailing ko. No, nagsisinungaling siya. She cannot do that to me. You're lying. Hindi mo magagawa yon. You're my best friend. Hindi makapaniwalang usal ko. Ngumisi naman to, tumawa sa sinabi ko. Kinaibigan lang kita para magkamit ka sa paghihiganti ko kay Eros dahil ikaw ang kahinaan niya. You're kind, kaya madali lang sa akin na gawin yon. Ani pa nito na kinasikip ng dibdib ko. Hindi mag-sink in sa utak ko ang sinabi niya. Steph already discovered na kanina, kaya inunahan ko na at pinakidnap na kita. Ani to na kinaangat ng mukha ko. Si Steph? Nasaan si Steph? Tanong ko. Don't worry about her, she's safe. Ani to at di ko na siya na makapaniwalang tinignan. Why are you doing this? Ano ba ang kasalanan namin sa'yo? Umiiyak na tanong ko. Naging matalim naman ang tingin nito sa akin. Malaki. Malaki ang kasalanan ng asawa mo sa akin. Nang dahil sa kanya nasira ang buhay ko at mag-isa na ako. Ngayon mararanasan niyang mawalan din dahil sinisigurado ko na mawawala ka. Ani to na kinailing ko. Alam ko hindi ka ganong tao. Ani ko. Sa maikling panahon nagpasasama namin alam ko mabuti siyang tao. At kahit ano pang sabihin niya alam kong mabuti siya. Mukha naman nagulat siya sa sinabi ko at lumamlam ang mga mata niya. Stop this conversation. Singit ni Vince na kiniwas ang tingin ni Claire. You need to go. Hinihintay ka na sa cruise ship. Ani Vince at tinangaan ni Claire. Bumaling muna siya sa akin. I will make sure sisingilin ko ang asawa mo sa mga ginawa niya sa akin. You need to survive too for your child. Ani pa nito bago ko tinalikuran. Umiiyak akong tumingin sa pinaglabasan ni Claire bago namumuhing bumaling kay Vince. What do you want from me? Namumuhing tanong ko sa kanya na kinaseryoso ng mukha niya. I just want you from the start. I just want you to love me. Seryosong usal nito na ikinasiman ang tingin ko sa kanya. That will never happen. You and your dad ruined my life. Napakasama mo. You're my best friend. Pinagkatiwalaan kita. Umiiyak pang ani ko na hindi kinabago ng mukha niya.
You can hate me but that doesn't change the fact that I hate you now. Anito, napakayom ang mga kamao dahil sa sinabi niya. Hindi ako magiging sayo. Malamig na turan ko na ikinangisi niya. Lumapit siya sa akin. Pumantay sa akin bago hinawi ang buhok na humaharang sa buhok ko. You are mine. I don't care if you cannot love me. I will work for it. Anito na ikinailing ko. Punong-puno ng galit ang mga mata kong nakatingin sa kanya. That will never happen. Madiing saad ko na kinangisi niya. Napalunok siya at malambot ang aking mukha na tumingin sa akin. I am sorry for loving you. Anito bago kumpisang kalagan ay kinagulat ko. What are you doing? Kinakabang usal ko. They will surely kill you just like what they will do to Eros. I will not let them kill you. I will save you. Anito na kinagulat ko pa. No, not Eros. Nag-umpisa na namang tumulo ang mga luha sa mga mata ko. Not Eros. Bulong ko na ikinatigil niya. Diretso siyang tumingin sa mga mata ko at mapait na ngumiti. You still think him kahit ikaw ang nasa panganib? I am saving you for myself. Anito na ikinailing ko. Nang mawala ang pagkakatali ko'y agad niya ako inalalayan patayo. San mo ko dadalhin? Umiiyak na usal ko. Nakahanda ng eroplano magdadala sa atin sa malayo. I will save you here. Mamumuhay tayong dalawa ng masaya. I can't leave you here. I don't want you to die. Hindi ko kakayanin kung mamamatay ka. We will live together with your baby. Paliwanag nito na ikinailing ko. Gusto ko makatakas, pero ayokong sumama sa kanya. Sinubukan kong tanggalin ang pagkakahawak niya sa akin, pero mas malakas siya. Saan kayo pupunta? Harang sa amin ni Nat na makalabas kami ng pinto. Tinago ko ni Vince sa likod niya na makita na may nakatutok na baril sa amin si Nat. I will not let you hurt her. She's mine. At dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo siya makuha. Matapang na usal ni Vince na kinangisi ng kaharap. That's good to hear. Anitot kasabay ng pagbaril niya sa braso ni Vince. Shit, usal nito. Masyado kang tanga. Nagpapakatanga ka sa babaeng niya na, let me go. Bitiwan mo ko. Usal ni Nat nang subukang agawin ni Vince ang baril na hawak niya. Nanginginig ako sa takot. Sandra, run! Sigaw sa akin ni Vince. I am sorry but please save yourself. Sigaw pa nito na kinatango ko. Kahit natatakot, pumihit ako patalikod sa kanila at ready na para tumakbo nang matigilan ako dahil sa putok ng baril. Nanlalaki ang mga mata kong bumaling sa likuran ko. Vince! Sigaw ko na makita to nakandusay sa sahig. Bumaling naman si Nat sa akin at itinutok ang baril sa akin. Balik! Utos pa nito. Kahit natatakot, sinunod kong gusto niya pero ang mga mata ko nakatuon kay Vince na naliligo sa sariling dugo. Please, Eros, save us. Third person's POV. 400 billion. Bid ni Eros sa ikalimang bagay na nandoon. 500 billion. Laban naman ni Sandejas. Ngumisi lang si Eros at di na nagsalita. Umaayon ang lahat sa plano niya. So this golden pot is sold to Mr. Sandejas. Congratulations, anang MC. Di mapigilan ni Eros na mapangisi sa nangyayari. Ang auction na ito pakana niya para mabawi ang bilyones na ninako ng Phoenix sa empire niya. Walang rare diamond na nagkakalaga ng trilyones. Pakana lang din nila yun. Di naman niya alam nakakagate ng Phoenix ang ganitong plano niya. Sa halos 5 bagay na binid niya, nakikipagkompetensya sa Sandejas at kapag umaabot na sa 500 bilyon ang bid nila, tatahimik na siya para mapunta sa kanila. Masasabi niya nakabawi na siya ng triple pa sa bilyones na nawala sa kanya at sa kumpanya. Nadadagdagan pang kagalakan niya kapag nakikita niyang pagkainis at pagkatalo sa mukha ni Sandejas. That bastard! Nandidilim pa rin ang paningin niya kapag nakikita niya ang lalaking sumira ng buhay ng babaeng mahal niya. Gustong-gusto niya itong balatan ng buhay at gilitan ng leeg pero inaamin niya. Mahirap din itong pabagsakin dahil makapangyarihan ng pamilya nila. Umaayon sa plano, boss. Bulong sa kanya ni Jeremy na tinanguan niya lamang. Ford! Pagtawag niya sa binata na agad namang dumalo sa kanya. Ano po yun? Tanong ni Jeremy. Tell Smith to ready our men. The war is gonna start. May pinalidad na sabi nito na kinatango ng kausap. Masusunod po. Sang-ayon nito at saka umalis na para siguro tawagan si Ashton na nagmamasid-masid lang sa paligid ng cruise ship at naghihintay lang ng go signal.
At hindi nga nagkamali si Eros dahil ilang minuto lang pagkatapos niyang sabihin kay Jeremy yon, umalingangaw ang ilang putukan at pagsabog sa gilid na bahagi ng cruise ship. Kalmado lang na tumayo si Eros. Kinuha ang baril na nakasuksok sa gilid niya at ikinasa. Walang mababaka sa takot o pagkataranta sa mukha niya. Tayong blankong mukha lamang. Inaasahan niya na mangyayari ito at ang tayong nasa isip niya lamang ay ang makawin ng ligtas sa mahal niyang asawa na ngayon ay naghihintay sa kanya. Damn Phoenix, let this war end, you old dumbass. Lahat ng masasalubong ni Eros na kalaban, walang inhibisyon na binabaril ang mga ito. Walang mintis at walang nasasayang na bala. Marami ding mga putok at narinig niya at sinisigurado niyang galing iyon sa taas, galing kay Bryle. Ilang minuto nang nakalipas, ganun pa rin. Tuloy pa rin ang putukan. Ubos na ang bara ng baril ni Eros kaya tinapon niya lamang ito at ganun pa rin. Tuloy pa rin ang putukan. Kinuha niya isa pang baril niya. Mukhang di nauubos ang kalaban at talagang pinaghandaan ng Phoenix ang pagsugod. May pag-iingat na mabilis ang paglakad niya. Hinahanap ang taong dapat niyang hanapin. Patuloy lamang ang barilan nila. Boss! Dinig niya na boses sa earpiece na nakasabit sa tenga niya. Si Anthony to. Why? Kalmado nitong sagot habang nakatago sa ilalim ng isang bar counter at ilalagyan ng Bata magazine na baril niya. Ayos lang po ba kayo? Tanong nito sa ikinangisi niya. I can handle myself, miss. May diin na sabi pa nito. Nang itanong kung okay lamang siya. Ay oo nga po pala, you can handle yourself. Bulong nito pero rinig naman niya. Nga pala boss, napatumba ng lahat ng kalaban sa west at mukhang doon papunta ngayon sa Sandehas. Nito, hindi na siya magtataka kung paano nito nalaman dahil siya ang inatasan nitong sniper. That ass. Galit na usal pa niya. Clear na rin po lahat ng area na Jeremy at Brian. Tumba na halos lahat ng kalaban at mukhang patakas ngayon sa Sandehas gamit ang speedboat. Kumuyom naman ang kamao ni Eros dahil sa galit. Stop him! Utos pa nito. Yes, boss. Anas nito at nawala na nga sa linya. Tinignan muna ni Eros ang paligid bago lumabas sa bar counter at pinunta ng lalaking gustong gusto niyang patayin. Shit! Bulong niya nang maramdamang may tumatama sa braso niya. Mabilis naman pag-ikot niya para barilin ang pang-ahas na bumaril. Pero, bago niya makalabit ang gatilyo, napigilan niyang sarili na makitang taong nasa harapan niya. Finally, Henderson. Nakangisi nitong sabi habang nakatutok kay Eros ang baril nito at ganoon din si Eros sa kanya. So, this auction is just your show, ha? Galit na usal pa nito. Napangisi si Eros sa tinuro ng kaharap. I am glad you realize. Mapanuyan itong sabi na kinakayom ng panga ng kaharap. You are still the wise and dumb ass, Handlerton. Nanggigigil na sabi nito. Binabawi ko lamang ang akin. Prendeng sagot naman ni Eros. Humigpit ang hawak ng kaharap niya sa baril na hawak. Umaabot sa sukduran ng pagkamuhi sa lalaking kaharap. Kasama ba sa akin na yon ang kumpanyang inaagaw mo sa pamilya mo? Nagtatagis ang bagang na sinabi pa nito. At kasama ba sa paghiganti mo ang pakikipagkaibigan sa asawa ko? Nagtatagis din ang bagang na tanong ni Eros. Tumawa ng pagkakang dalaga. Yeah, napakadaling magtiwala ng asawa mo. Nung una wala naman akong balak kaibiganin siya pero na makita ko kung paano ka mag-alala sa kanya. Naisip ko magagamit ko siya. Nagutos ako ng tamang magbubuhos ng asido sa kanya pero nakaligtas siya. Yung mga threats na nakikita niya sa locker niya, ako nagpapadala. Yung mga pictures na kamalat, kami ni Nat ang nagpakalat nun. Proud pang sabi nito. Nagtagis ang bagang ni Eros. Sa narinig sa dalagang itinuring na kaibigan ng asawa. Gustong gusto niya nang iputok ang baril na hawak sa harap. Kating-kating na akong kalabitin tong baril ko at patayin ka. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong to. Ang mapatay ang taong rason kung bakit mag-isa lamang ako ngayon. Puno ng hinanakit pang saan nito. It's not my fault. It's your dad's fault for being an idiot, businessman. Mapunoyang sabi ni Eros na kinatagis ang bagang nakaharap. Shut up! Inis na bulyaw pa ng dalaga. No, you shut up, Miss Claire. Pagkasabi niya dito, mabilis ang pagkilos sa sinipang baril nito na tumilapon sa kung saan. Mabilis din ang aksyon ng dalaga at nagdedepensahan ng mga atake ni Eros.
Masasabi ni Eros na magaling ang babae sa pakikipaglaban dahil hindi siya natatamaan sa mga atake nito na dedepensahan niya. Pero alam niyang hindi sapat ang kakayahan nito para tapatan ang isang Henderson. Nakatulad niya yung mabilis na nakuha ang kamay ng babae at ipinilupot patalikod tsaka itinutok ang baril sa sentido ng dalaga. Naramdaman niya ang pagkatigil nito. Nakapulupot ang mga braso ni Eros sa leg ni Claire at nakatutok sa kabilang sentido niyang baril ni Eros. I badly want to kill you for betraying my wife. May diing sabi ni Eros sa tenga ng dalaga. Tumawa naman ang dalaga at parang baliw. Then go. I am not afraid to die. Baka magkita pa kami ng asawa mo sa kabilang buhay. Mapang-inis na sabi nito na kinakunot ng noo ni Eros. What are you saying? Ngumisi lang si Claire at nagsalita. Mas sinigpitan pa ni Eros ang pagkakasakal sa dalaga at tatanungin pa sana ito ulit nang tumunog ang earpiece niya at nagsalita iyon. Si Anthony. Boss, tumawag si Raver. Kinidnap ng Phoenix si Ma'am. Puro ng pag-aaral lang balita sa kanya ni Anthony. Kinakabayang napamara si Eros sa nalaman. How did that happen? Damn. Trace were they both my wife. Nag-iigting ang pangang-utos nito. Bring the chopper here. Dagdag pa nito. Yes, boss. Sang-ayon nito. Napigilan na din po namin sa Sandehas. God, I'll be there. Anito at saka naputol ang linya. Nag-iigting ang panga at panay ang pagmumura nito dahil sa kabang nararamdaman. Wag lang nilang sasaktan ng mahal niyang asawa kundi ayaw nilang pasabugin niya mga bango nila. Where's my wife? Nag-igting ang panga na tanong niya sa dalaga. Oh, Eros is scared? Well, dagdagan pa natin ang takot mo. Sa oras na ito'y baka pinapahirapan na siya ni Queen o di kaya rin at talo pat buntis ang asawa. Dumoble ang kabog ng dibdib ni Eros at pinagsakloban ng takot ang buong sistema niya. Sa buong buhay niya ngayon lamang siya natakot ng ganon. Bakit di sinabi sa kanya ng asawa ang tungkol sa pagbubuntis nito? It is my child, for goodness sake. Oh, bakit tatigilan ka? Hindi mo ba alam na magkakaanak na kayo? Mas lalo pa siyang ininis ang dalagang hawak niya. Shut up. I don't want to play your stupid game, young lady. If you want to stay alive, tell me where the hell is my wife. Nang gagaliiting sabi ni Eros. Galit na galit siya at sobrang pag-aalala na nararamdaman niya. God, I'm hoping na ligtas sa mag-ina ko. Patayin mo na lamang ako. Walang takot pang sabi ng dalaga. Papatayin din naman nila ang asawa at anak mo. Dagdag pa nito. Lahat ng galit ni Eros umakyat na sa ulo niya. Gusto niyang gawin ang suhestyon ng dalaga pero hindi niya gagawin. Kaibigan to ng asawa niya kahit ano pa ang gawin niya. Ibababa na sana niyang barel na nakatutok sa kanya nang hawakan iyon ng dalaga at ipatong ang daliri nito sa daliri niya na may hawak na gatilyo. Hindi ko hahayaan na magkaroon ng utang na loob sa'yo. I will rather die na galit sa'yo kaysa mabuhay dahil sa awa mo. Anito bago siya mismong kumalabit sa gatilyo ng barel na hawak niya. Tumalsik pa sa pisngi niya ang dugo ng dalaga na pinanasa niya lamang. Binitawan niyang walang buhay na katawan ni Claire na agad naman bumagsak. Tsaka siya nagmamadaling pumunta sa ikalawang tao na kailangan niyang puntahan. He don't want that to happen to her. Mas gugustuhin niya na mabuhay ito at pagbayaran ang ginawa sa asawa niya. But it's her choice. Gumagalaw ang panga niya habang naglalakad siya. Punyeta! Kailangan niyang iligtas sa mag-ina niya. Hindi niya alam kung ano mangyayari sa kanya kapag nawala pang dalawa sa buhay niya. Iba ang takot na nararamdaman niya ngayon na kahit sino makasalubong niya ay mapapatay niya. Nang makarating siya sa top deck, nakita niyang lalaking gustong-gusto niyang gilitan. Ngumisi ito sa kanya habang siya, madilim lang ang mukhang papalapit dito. Where the hell did you brought my wife, asshole? Sa lugar na hindi mo matutuntun. She will be with my son forever. Nakakalokong sabi nito na kinainit ng ulo niya. Hinabulot niya ang collar ni Ben at walang ano-ano isinuntok ito. Nagdugo ang labit ilong nito at sa lakas ng suntok niya. She is mine. Akin lamang sila Sandehas at gagawin kong lahat mahanap lamang sila. Kinababawan niya si Ben. Walang humpay na pinagsusundok. Matagal niya nang gustong gawin to sa lalaki at ngayon nga nagagawa niya na. Madaming mga inosenteng taong namatay nang dahil sa kasakiman niya. Usal niya na may matalim na bagay na tumama sa tagiliran niya. Dahil sa galit niya, hindi niya napansin ang pagkuha ni Sandehas ng kutsilyo at isaksak sa tagiliran. Gumisi si Sandehas, tila panalo pero hindi nagpatinag si Eros. Nanatili siyang nakaibabaw kay Ben at walang pasakaling kinuwang kutsilyo na nakatarak sa tagiliran niya at sinaksak sa dibdib si Ben na kinalaki ng mga mata nito.
Serves you right, jackass. Galit na bulong nito na makitang pagtulo ng dugo sa bibig nito. Wala nang inaksiyang oras si Eros at tumayo. Kailangan niyang iligtas sa mag-ina niya. Dali-dali namang dumating ang chopper niya at sumakay doon. Wait for me. Please, God. Keep them safe and alive. Bulong ng isip ni Eros habang nakasakay sa chopper na mag-aatid sa kanila sa hideout kung nasaan si Raver. Pipi siyang nagmumura dahil sa kaba. Bawat minuto para sa kanya ay mahalaga. Nararamdaman niyang mainit na bagay na dumadaloy sa tagiliran niya at braso niya. Hindi ko alam kung paano ko iilag ang sarili ko tuwing hahampasin ako ni Nat. Maawa ka, Nat. Tama na. Pakiusap ko sa kanya habang yakap ang tiyan ko. Hindi ko alam kung ano na ang nangyari kay Vince. Natatakot din ako para sa sarili ko. Sinaktan na lang niya ako ng sinaktan nang mapasok kami ulit dito sa kwartong to. Maawa? Bakit? Naawa ba kay sa anak ko? Pabagsak niyang binitawan ng buhok ko at pumunta sa likod ko at bumulong. Let's start the game, bitch. Naramdaman ko ang pagkakakalas ng tali sa mga kamay ko. Tatayo sana ako na mabilis niyang mahilang buhok ko at itinulak ng malakas sa sahig. Daing ko pa na mapasalampak ako sa malamig na sahig. Diyos ko, huwag niyo pong pababayaan ang baby ko. Eros, tulungan mo kami. Hinawakan kong tiyan ko at tatayo na sana nang kinababawan ako ni Nat. Nagmamakaawa kong tumingin sa kanya. Huwag mong gagawin to, please. Humikbi kong pakiusap pero nganisihan lamang niya ako. Gagawin ko to. Dahil kapag nawala ka at ang baby mo, magiging akin ulit si Eros. May pinalidad na sabi nito at saka malakas na sinampal ang pisngi ko. Because of you, naging kriminal ako. Nadamay pa si Vince dahil pagiging tanga niya sa'yo. Sigaw niya sa akin. Ilang ulit ang pagsampal niya sa akin at naging mas agresibo pa siya. Naramdaman ko ang hapde sa pisngi at braso ko dahil sa mga kalmot niya. Hindi ako makalaban dahil nakayakap ang dalawa kong kamay sa tiyan ko. Namamanhid ang mga pisngi ko sa dami ng sampal niya sa akin. Natatakot ako, lalo na nang kumirot ang tiyan ko. Shit, wag baby, wag bibitaw kay mommy please, I'm begging. Wag mong iiwan si mommy. Tumayo si Nat. Akala ko tapos na siya pero hindi pala. Umamba siyang tatadyakan ako kaya mabilis akong bumuluktot at tumikbi at niyakap ang tiyan ko. Napuno ng sigaw at pagmamakaawa ko ang buong kwarto. Nararamdaman ko ang bawat tadyak niya sa tagiliran ko sa legs at sa mga kamay ko, habang ang babaeng kasama niya ay printing nakaupo lamang at nanonood. Nanlalabong matakot, masakit na masakit ang katawan ko. Hindi ko na kaya. Stop, young lady. Ani ng babaeng kanina pang nakaupo at nanonood sa amin. Hindi ko alam kung magpapasalamat ba ako o ano. Queen, ani Nat. Dalhin niya siya sa lugar na dapat niyang paglagyan. Dinig kong usan ng ginang. Naramdaman kong paglapit ang dalawang lalaki sa akin at tinawakan sa magkabilang braso. Napangiwi ako sa sakit ng mga braso ko. Hindi ko alam saan nila ako dadalhin. Naramdaman ko na lang ang pagtari nila sa akin sa isang abandonadong swimming pool. Anong ginagawa nila sa akin? We met, young lady. Ani ng ginang. Napaangat ako ng tingin. You may leave. Utos ito sa mga tauhan niya na may dalang kahon na inilapag lamang nila. Agad-agad umalis sa mga tauhan niya kasama si Nat. Naiwan ako at yung babae na wala pa ring emosyon na nakatingin sa akin. Anong kailangan mo sa akin? Matapang na tanong ko rito. Simply, you are a bait Henderson. Nakangisi nitong sabi na tinignan ko lang na masama. Wala ako sa tamang lugar at oras para magtapang-tapangan. Masyado masakit ang katawan ko at kumikirot ang tiyan ko. Nasaan ka na ba, Eros? Natatakot na ako. Nanlalaki ang mga mata ko na mag-umbisang tumulo ang tubig ng pool. Ano ang mangyayari sa akin? My stepson Vince is dead together with Claire. Parang wala lang nasabi nito na parang walang pakialam sa buhay ng anak niya. I don't know that the real mother was dead at stepmom ang kaharap ko ngayon.